I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, another istoryahin na naman si Saldico, guys. Hindi ba kayo hindi niyo ba nahahalata si Saldico? Napapansin niyo ba yung galaw niya? Hindi na nagbibihis. Malalaman natin sa takdang panahon kung ito ay AI. 'Di ba? Kasi magaling sa tanim witness or ebidensya yung mga kalaban ni PBBM eh. Ngayon, isinangkot si Congressman Sandro. Feeling ni Saldico, mga kababayan, ha. Malinis na malinis. Pero nagtataka ako. Bakit nga ba hindi niya nababanggit si Chis Escudero mula siya po ay nagsalita? Naks naman. Galing mo magbaliktad, Chong. Kahit putulin mo yung dulo ng kuko ko, lahat ng sinasabi mo puro kasinungalingan. Agay. So dahil dito, mga kababayan, sabi dito niya, sabi ng Abante News Online, kinaladkad ni dating ako Bicol Party List, si Congressman Bicol Party List Representative Saldico, si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa anomalyang flood control project. What? Sabi po dito, mga kababayan ng Abante News Online, kinaladkad ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico, si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos sa maanomalyang flood control project. Agoy! Ayon kay Saldico, aabot sa halos 51 billion ang insertion ni Sandro mula 2023 hanggang 2025. Seryoso ka, Saldico? Ang alam ko, ang 50 billion na may nakuha si Pulong Duterte. Sure ka sa sinabi mo? Baka ang susunod na paratang mo ay yung nanay niyan. CFL may insertion pa, may insertion din. Alam niyo, mga kababayan, ito si Saldico. Magtataka ka na lang sa mga pinagsasabi niya. Para siyang statua habang nagsasalita. Tsaka may script pa. Ano ba? Kung totoo yung mga sinasabi mo, huwag kang gumagamit ng script. Kailangan alam na alam mo yung buong kalakaran sa BICAM at saka sa NIP. Alam mo dahil nandoon ka, dahil isa kang kurakot. Alam mo yan. Di ba? Di wala ngang perma si Congressman Sandro sa BICAM eh. Ikaw, Saldico, lahat ng mga sinasabi mo, anytime from now, kakainin mo yan sa kasinungalingan mo. Karma is real. Tandaan mo yan. Dati-rati wala kang tato, kalbong-kalbo. Ngayon, yung kilay mo, nakatato na. Ibig sabihin, mga kababayan, parang may tato yung kilay niya. Kasi dati-rati kalbong-kalbo, ngayon mayroon na. Siguro tinatuan ng kilay para magkakakilay. Parang classmate sila ni Chis Escudero eh. Nagpakilay yun eh. Well, anyway. Ano po ang kapalagayan nyo, mga bes? Sinangkot talaga si Congressman Sandro. Grabe ka. Saldico, kinalad ka si Sandro Marcos sa flood scam. Singit budget, halos 51 billion. Kay pulong yan, gunggong. Binaliktad mo lang sitwasyon eh. Lahat po ng sinasabi ni Saldico, yan po ay kanyang ginawa nung panahon na yan. Yung insertion niya, lahat sa kanya po yan. Ginamit niya lang ang mga tao na gusto niyang sirain. Dahil utos. Utos ni Lucifer. Di ba? Huwag niyo sabihin na walang tao sa likuran niya. Sino ang behind? Sino bang mentor niyan? Sinong gumawa ng script niya? Wow. Ba't maniniwala pa kayo dito sa taong ito? Kung mismo si Gutesa na nabanggit niya ay nagsisinungaling din. Tapos piki pa yung perma, di ba? Halata na gawa-gawa. Istorya yan eh. Tingnan nyo, mga kababayan. Isinangkot si Congressman Sandro. Ay nako, Saldico, kung ako sa iyo, maglatag ka ng ebidensya. Mas credible pa 'yon pag may ebidensya ka.
Pero yung gawa-gawa mo lang, nako po, didilis lang ang naniniwala dyan. At saka yung mga trolls ni Sara sa social media ang maniniwala dyan. Kasi lahat ng sinasabi mo, puro kasinungalingan. Ganun lang yun. Tingnan nyo guys yung video niya. Meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. O, diba? Narinig nyo? Isinangkot niya. Galing gumawa ng istorya si Saldico, no? Pero si Chis Escudero, hindi niya binanggit. Nasamantalang pumunta si Chis nung panahon na yon. Ano bang ginawa ni Chis doon sa house? What? Diba, mga beswa? Alam nyo, pag sinungaling ka at magnanakaw ka, yan na po ang resulta. Gumagawa ka ng istorya. Ha? Baka akalam niya ay makakuha ng simpatya sa mga tao na gusto siyang kampihan o na gusto siyang paniwalaan. Pero hindi nangyari po yun. Dahil sa susunod-sunod ng mga sinasabi niya, lahat na lang nasa sinasangkot niya. Di ba? Parang malilito ka na lang eh. Tapos, hindi niya sinasangkot yung sarili niya na mismo siya ay magnanakaw. Di ba obvious? Saan galing kayo mga air assets niya? Siyempre, sa Kabanang Bayan, sa mga ninakaw niya, ang galing nito Saldico. Ko ang apelyido. Parang karamihan sa mga Chinese na ng mga ibang, hindi lahat ng Chinese. Parang maraming Chinese na kawatan, mga bes. So, dahil dyan, ano po ang masasabi nyo, mga bes? Ako, lahat po yan, istoryahe. Para lang masira ang pamilyang Marcos. Ganun lang yun. At siyempre, ang pamahalaan. Ganun lang kasimple, wala ng kuda, yan lang po ang dahilan. Pag kasi nakaupo si Impacta, ito si Saldico, siguradong ligtas yan. Uuwi na walang kaso. Lalo pa siyang yayaman. Ganun lang yun eh. Dahil sa sinasabi niya, na pawang kasinungalingan lamang, ito yung sinabi ni DILG Secretary Remulla. Sabi niya dyan, Saldico is a liar. He is a thief. Department of Interior and Local Governments, DILG Secretary John B. Remulla slam resigned Congressman Saldico for claiming that he did not receive any kickback from the 100 billion insertion allegedly ordered by the Ferdinand Marcos Jr., ang presidente, on the 2025 national budget. Yun. Diba? Anong sinabi niya dito? In an interview with the Billionaire News Channel, Remulla described ko as something that is not only a liar, but also a thief. Exactly. Totoo yun. Biro mo yun, akusahin mo yung tao na wala kang sapat na ebidensya, tapos Pangulo pa ng Pilipinas, samantalang yung sarili mo, ang dakilang magnanakaw, hindi lang sinungaling, magnanakaw pa. Sino naman ang maniniwala sa kanya, kundi ang mga DDS? Naniniwala sila sa kasilungalingan ni Saldico. Na hindi rin iniisip nila, bandang huli, mabibisto sila sa mga pinaggagawa nila talaga. Diba? Time will come. The truth will prevail. God is good and God is watching us.
Remember that. Gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo nasasadlak sa kasamaan. Ganun yun. He's Saldico, not only a tip, but he's lawyer. Wow, he's a liar. Diba? Paano mo masasabi na wala kang kinita roon kung mismong mga tao sa ilalim mo ang nagsasabing 25% ang kickback mo? What the heck? Unlucky, 25%? My goodness! Sana all. Yan si Saldico kung gaano katindi ang kasinungalingan. Kasi gipit na. Pero ito lang masasabi ko kay Saldico, mag-ingat ka sa mga taong nasa likuran mo. Ha? Pag hindi na nila gusto, papatayin ka nila niyan pag bumaliktad ka. Kaya mag-ingat ka lang, Saldico. Ewan ko na lang sa'yo. So, malinaw dito mga babayan, kahit sinong abogado or sinong political analyst, makikita nila kung gaano kasinungaling ito si Saldico. Gawang istorya. Isinangkot niya si Sandro Marcos. Siyempre, anak ng presidente. Oh, si Amy Marcos nga, isinangkot niya, pati si Sandro na gumagamit ng bawal na gamot, pati si FL. Oh, expect natin, si FL ang susunod na may issue. Grabe itong mga ito, no? Ang kakapal ng apo, gano? Kung makapagsalita, malinis. Nako. Kaso lang, sablay siko. Diba? Yan po ang learn and lesson sa atin lahat. Gumawa tayo ng kabutihan para hindi tayo masasadlak sa kasamaan. O, diba? So, yan. Hindi lang sinungaling. Kundi magnanakaw pa. Yan ang sabi ni Secretary Ramulla. Oh, shout out kay Saldico. Ano na? Anytime from now, you will be caught by the Interpol. O, ayan, rumisbak ang batang Marcos, mga kababayan, doon sa aligasyon ni Saldico. Alam po natin, very obvious naman talaga. O, hindi nyo ba nahalata? Tinarget yung Marcoses? Ay, sos, Mario Joseph. Sabi dito, mga kababayan, basahin po natin, ha? So, yun, mga kababayan, anong sinabi? Hindi ito revelasyon, ito ay destabilization. O, diba? Even si Congressman Sandro, alam na alam niya ang galawan ng mga dilis. Nakaw, talaga naman, oh. Anong intensyon ni Saldico? Bakit siya nag-akusa ng ganyan na walang sapat na ebidensya? Kasi nga, gusto niya masira ang administrasyon, lalo na po ang pamilya Marcos, 'di ba? Sa mamamayang Pilipino. Ganun lang po kasimple 'yun. 'Yun lang po 'yun. Isa pa, gusto nila maitatak sa mata ng tao or sa kaisipan ng mamayang Pilipino na magnanakaw ang kasalukuyang administrasyon, lalo na ang Pangulo. Kaso lang hindi na po kakatigan ng taong bayan yan eh. Dahil alam na alam nila kasi kung sino talaga ang nagtatrabaho. 'Di ba? Sa mga profesional na tao, alam po nila. Pero pag anti-Marcos ibig sabihin, pag profesional na tao, alam nila po kung ano ang katotohanan. Kasi marunong mag-ano yan eh, magbabase doon kung anong facts, 'di ba? Pero kung anti-Marcos ka, hindi po nila pakikinggan kung ano po ang katotohanan. Mali pa rin 'yun. Kahit sabihin mo yung akusa ay walang katotohanan, siyempre sa anti-Marcos tama, 'di ba? Ganun kapuro lang utak nila. Sabi po dito, ito ang naging sagot ni House Majority Leader Congressman Sandro Marcos matapos siyang idinawit na ni Saldico sa umano'y bilyong-bilyong budget insertion. Oh, 'di ba? Ano bang sinabi ni DILG Secretary? Hindi lang magnanakaw, sinungaling pa. Yung 25% na punta sa kanya. 'Di ba, mga kababayan? Ang lahat ng sinasabi ni Saldico, yun po ay gawain niya. Binaling niya lang kay Pangulong Marcos Jr. kay kay Speaker. 'Di ba? Magaling yung mentor niya eh. Dalawa sila ni Gutesa, di kayo naloka. Ay, nako, dagdag nito, hindi totoo ang mga pahayag anya. Newly crowned champion of Daddy S Kabal na si Ko. Nagkamal ng kabal ng bayan. 'Di ba?
Sabi po dito mga kababayan, ayon pa kay Sandro, gusto lang umano ni Ko na pabagsakin ng ang kasalukuyang administrasyon para anya maabsulto ito sa kanyang krimen. Tama, yung mga analisa natin, yung sa mga tingin natin, ang intensyon nila, tama, 'di ba? Matalino ang ibang Pilipino except lang DDS, guys. Alam nila kung anong totoo at mali, 'di ba? Congress collegial body and decisions are made through a process of election. Saldico was removed, tinanggal pala bilang chairman ng appropriation, guys, dahil ang pamumunuan ng House of Representatives ay nahuli siya when of his insatiable greed and corruption, nakasaad sa pahayag ni Sandro. Grabe, kagahaman mo pala, Saldico. Di ba? Sabi nga 2016 pa yan nagnakaw. Nagkataon naman nag-cross sa Marcos administration at napansin ng Pangulo. Ayun, timbog kayong mga kurakot. Alam siguro, alam na ni Ko na maiimbestigahan siya kaya nag-iskapo. Palagay ko mayroong mga tao nag-uudyok sa kanya na mas maganda umalis ka muna para hindi ka masasangkot. So I think yung tao na yun is baka darating ang mga araw ikakanta sila ni Saldico. Kaya nga mag-ingat si Saldico pag bumaliktad yan, nako, baka tirahin pa yan, di ba mga kababayan? Ayan, pag ibig ko sabihin, ito si Saldico, mag-ingat lang, kasi mamaya pag bumaliktad yan, sasabihin niya yung totoo, ginamit lang pala siya para sira ng Marcos administration. Ipapatumba yan kung sino man mga taong nasa likuran yan, di ba mga kababayan? Tapos pag nangyari yon, ibibintang sa administrasyon. Ang style nila ngayon, gagayahin nila yung style nung panahon ni Cory. Di ba? Namatay si Benigno. Tapos pinagbibintangan ng dating Apo Lakay. Di ba? Nakalaunan pala. Hindi naman pala totoo. Alam nyo naman kung sino ang salarin siguro. Di ba? Magtataka ka na lang, bakit kaya? Di ba? Kung totoo yung sinabi ni Sergeant Martinez, naalala nyo yun, si Sergeant Martinez, na nakulong, isa sa mga kinulong nung panahon na yun, tapos nakalabas siya, pero namatay din habang nagja-jogging sa harapan ng MOA, binangga siya ng isang van, kasi nga nagsalita siya kinanta niya kasi si Danding di ba mga kababayan? Sabi ko nga pagdating ng panahon, lalabas at yung katotohanan, di ba? Ibig sabihin, darating ang panahon, lalabas din at lalabas ang totoo. Sa aking mga kababayan, si Saldico ay hindi po isang journalist o truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Agay. Yan ang batang Marcos. Sabi sa inyo rumisbak siya. Totoo naman yun. Maganda yung sagutin mo, mga kababayan, itong mga animal na ito, na mga askal, na walang ginawa kundi manggulo, di ba? Tingnan yung ginagawa nila. Yung mga tao na yan, sila po ang mismo sumisira sa ekonomiya ng bansa. Hindi, totoo yun, real talk tayo. Sila mismo ang naninira sa ekonomiya ng bansa dahil sa paninira nila at panggugulo sa pamahalaan. Obvious ba? Nako, mga kababayan, itong mga tao na ito, dapat talaga, sila, kumbaga, masampahan ng kaso or hindi na natin ibuto itong mga salot na ito sa lipunan. So, yun, mga kababayan, palaban ang batang Marcos, mga kababayan. Sabi ni Congressman Marcos, hindi po revelasyon kundi destabilization. Ang ganda ng words, ang ganda yung kanyang sinabi, mga bes. Alam nyo, no, kung mayroong ebidensya, ba't hindi nyo ilabas at isampa ng kaso ang mga Marcos, di ba? Ito, sasabihin ko yung mga kababayan, sa totoo lang, itong mga taong naninira sa Pangulong Marcos Jr. Hindi na ako nabago Bakit?
dekada na po sinisiraan ng mga Marcoses eh. O, tingnan nyo, nangyari nung panahon na yun. Di ba yung dating Aquino administration? Dinala nila ang kaso sa Amerika pa. O, ano nangyari? Di ba natalo sila? Malaking sampal po yun sa mga dilaw. Ha? Hindi sila nagtagumpay sapagkat ang mga Marcoses tawag dito, kakampi nila ang katotohanan. Dahil yun naman talaga ang totoo. Dahil dyan sa ill-gotten wealth yan. True, PCGG. Yan, si dating Chief Associate Justice, di ba? Carpio, tsaka sino pa yun? Yung Bautista na sangkot sa scam ng 2016 na eleksyon, 'di ba? Sila 'yan eh. O tsaka yung Attorney Carranza, sila yung dating mga PCG. Pero ano nangyari? Failed sila. Pero mga kababayan maraming pera silang nakuha. O mayroon po ako nabasa eh. Well, hindi ko naman alam kung saan napunta yung mga pera na yan. Yun ang sabi ni Manong Johnny eh. Pasintabi lang kasi pumanaw na eh. Yun ang sinabi ni Manong Johnny, may video siya dyan eh, na sinasabi. Di ba? Sabi niya pa nga, ang totoong diktador ay si Cory Aquino. Di ba? Sabi ni Manong Johnny po yan. So, dahil dyan, mga kababayan, kung ikumpara mo naman sa mga tao na ito na naninira sa mga Marcoses, pipitsugin eh. Dahil alam po natin, ang Marcoses at ang Romualdez, iniingatan nila yung apelyido na yan. Kasi yung apelyido na yan, minsan na dumaan sa panghuhusga ng taong bayan. Pero dumarating ang panahon, unti-unting nagigising ang mga Pilipino. Kung ano ba talaga ang katotohanan. Di ba? Dahil kung hindi nagising ang mamayang Pilipino, hindi po nanalo ng landslide si Pangulong Marcos Jr. Yan ang pakatandaan nyo, guys. So yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Bye and baboos. God bless Philippines.